Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga at kasama po natin sa Facebook Live yung ating po mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga sa Indogabos, mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Ayan ka, Ellie, absent ako nung linggo kasi umakyat ako ng Baguio. Kasi kasabay ng programa natin yung PMA graduation. Ayun. Kasama kayo sa nag-antay na matagal. Okay lang. Nasasanay na tayo ka, Ellie. Pero yung pinaka parang kakaiba. Yung graduation ngayon, parang first time na umulan habang nag-graduation. Tapos, babae yung valedictorian. Yun. Yun ang maganda po rito. At talagang ipinapakita ngayon ng ating mga kababaihan na halos sa lahat po ng larangan na dati ang mga kalalakihan na nangunguna, lalo na po sa PMA, sa military, dati talagang di ba, puro panglalaki po ito. Hindi, saka ano ka, Eddie, napakaganda nung valedictory speech nung valedictorian. Kasi gusto ko nga yung maimbita natin minsan kasi tunay na istorya ng pag-asa. Galing sa hirap, ang dahilan kung bakit nag-aral sa PMA, para masama pa yung loob niya nung una kasi pinilit ng nanay, yung sadya, yung isa sa mga tumulak, yung scholarship. Pero ngayon, napatunayan na kahit initially ayaw niya, pinagbutihan. Sa akin ka, Ellie, yung pinaka-leksyon doon, gano'n naman yung buhay, di ba? Parang idadala tayo sa mga bagay na wala sa plano natin. Pero siya, kahit gano'n yung nangyari, pinaghusayan niya ng maigi at naging inspirasyon sa napakarami. Okay, at siguro isama ko na rin dyan, ma'am, yung meron pa na bagong rape joke doon. Oo nga ka, Ellie. Mahirap na may gano'n, lalo na pag kasama ka sa stage. Pero ito ka, Ellie, nakakalungkot kasi yun din yung linggo na merong paaralan dito sa Metro Manila na naging issue na malaki. Opo. Naging issue ng malaki at naging dahilan para hindi makagraduate yung ibang mga estudyante. Hindi sila pinakit sa stage. Pero nakakabahala dito ka, Ellie, kasi parang may mga ibang bahagi ng ating lipunan na normal na to. At ito yung dapat nating baguhin, na hindi normal na nababastos yung kababaihan. Kasi yung mga bata na sumusunod sa atin, yung halimbawa natin, yung tinitingnan. Kaya kailangan pa din maging maingat, kailangan parating iniisip na sa mga sinasabi natin, sa mga ginagawa, walang naiinsulto, walang nababastos, kasi marami sa ating tumitingin. At ang kagandahan dito, ma'am, aprobado na yan yung, alam ko, niakdaya ni Senator Rizal Taveros. Yung catcalling, nakapasa na. Pambabastos. Nakapasa na. Batas na po ito. Oo. Kasi parang naglaps na po ata sa... Hindi na pirmahan. Pero yung kabutihan ngayon, makakatulong yung ka-Ellie kasi parang binibigyan mo ng halaga. Hindi lang siya basta paniniwala, pero sinasabi natin na hindi maganda pag ginagawa to at may karampatang parusa. Ayun, po. Okay, so yan ho, no? Ang ilang mga issue na pinag-uusapan at ng bayan, mga kasama. Pero ito magandang balita po ito sa ating mga kababayan dahil sa inuutos na po ng Pangulo yung auction sa mga alahas. Na dating unang ginang. Ito ka, Ellie, inutos na, pumayag na yung Pangulo, meron ng court order, pero pilit pa din na binabago yung kwento ng kasaysayan. Pilit pa din na hanggang ngayon sinasabing walang kasalanan, pilit pa din na sinasabing walang katiwalian na nangyari, pilit pa din sinasabing walang mga naging biktima. Parating pag napapag-usapan to ka, Ellie, yung sinasabi ng pamilya at mga supporters ay black propaganda lang laban sa kanila. Ito, yung lahat na talagang hindi nila makakakita nito yung ayaw tumingin. Pero pinapakita ng desisyon, pinapakita ng kung saan patutungo ito na tunay na nagkasala, tunay na may korupsyon, tunay na maraming biktima. Kaya nga yung parang prutas ng korupsyon. So dito, ma'am, yung pag-uutos na auction at dahil sa meron mga nakumpiska po, no, nakuha na mga alahas,
lumilitaw na patunay po ito na meron pong ill-gotten or Oo hidden naman. wealth Oo ang mga naman. Marcos. Kasi di ba, Ka-Eli, matagal na tong, hindi lang election issue, pero matagal na tong issue mula pa nung natapos yung rehimeng Marcos. Pero yung kanilang supporters at kanilang pamilya, parang tinuturo yung mga Dilawan. Parati na may kasalanan Dilawan na black propaganda lang daw ng mga Dilawan. Ang dami-dami ng haeling kaso laban sa kanila, ang natalo sila. Marami ng korte ang nagsabi na talagang nagkasala, talagang nagnakaw ng pera ng pamahalaan at kailangang ibalik ito sa mga naging biktima. Ito, ewan kong pang ilan na to, Ka-Eli, pero sa akin lang, ano ba naman yan? Nandyan na lahat na ebidensya. Korte na mismo nagsabi, si Pangulo na mismo nag-authorize na pwede nang ibigay because of the court order. Parang hindi naman to black propaganda kasi yung lahat na ebidensya andyan na. Opo. Oy, halagang 704.8 million pesos. Ang laki po nito. Hindi lang. Ito pa lang po, ito kasi may iba isa pa. lang siya sa marami. Yung iba na ipamahagi na rin sa mga biktima po ng naipamahagi na. Marami pa naghihintay at marami pang mga kasong pending. Ayun. Okay, samantala sa iba pa nating issue at magandang balita rin po sa ating mga kababayan dahil sa batas na po yung sa 4-piece. It's 4-piece yung... Yung nagsulong nito, ma'am, nasa... Oo, lahat din mga Dilawan. Ay nga, ma'am, na-interview ko nga nung last week sa aking radio program sa DCSL, si Senator Risa Antiveros. Parang lahat po ng, hindi naman siguro, pero yung mga mahalagang panukalang batas, kahit na sila po ay nasa oposisyon, naipursige po. Ano ba yung free college education? Senator Bam yun, Senator Risa, maraming sinulat, maraming inihain na panukalang batas na naging batas na. Etong 4-piece, Ka-Eli, nung nasa Kongreso pa ako, 16th Congress, isa ako sa mga authors nung institutionalization nito. Ito hindi naman natin sinasabing tayo lang yung dahilan kung bakit siya na ipasa. Pero ang sinasabi lang natin, Ka-Eli, ano ba naman yan? Kasi ginagawan tayo ng kwento na walang ginagawa. Ako, pati yung ating mga kasama, ito na po yung lahat na ebidensya. Ito, isa naman sa napakalungkot na pangyayari, lalo na po sa mga naging biktima ng mga kalamidad. At lumilitaw dito po sa report ng Commission on Audit, naku, ang dami pa lang hindi nagagamit ng tama. May pondo pero hindi na ibibigay sa mga biktima. Yung sa Marawi City at meron pa ho sa Yolanda, ma'am. Ito talaga, Ka-Eli, hindi natin alam kung ano yung dahilan. Pero alam mo naman, Ka-Eli, na yung opisina namin may programa sa Marawi. At sa bawat baba namin, nung birthday ko, nandun pa lang ako nung nakaraang buwan. Sa bawat baba ko, Ka-Eli, nakikita mo talaga na halos walang gumagalaw. Pagpunta ka sa ground zero, parang wala pang nagalaw. At yung mga tao talaga sobrang inip na. In fact, naalala ko yung mga early days na pagpunta ko sa Marawi. Kinausap ko pa Secretary Lorenzana. Pinaabot ko sa kanya yung mga hinaing ng mga nakakausap natin na mga naging biktima doon. Pero ito, nagkaroon kami ng ahon laylayan sa Marawi, Ka-Eli, nung April. Ito talaga yung reklamo na napakarami. Parang sila, sabi nila, parang finish or unfinished, babalik kami doon. Sabi ko sa kanila, huminahon muna. Kami naman, Ka-Eli, kahit walang pondo, yung village na ginawa namin doon, meron tayo, Ka-Eli, Angat Buhay Village. Yun, wala yung pondo galing sa gobyerno, lahat ng private citizens yung nag-contribute. Ngayon, meron tayong partner, isang NGO na ang sinisimula na programa doon, yung kabuhayan ng mga tao doon. Yung sa akin, napakaraming gustong tumulong. Pero sa dami ng gustong tumulong, dapat yata yung pamahalaan yung manguna dito. Lalong ma-inspire yung mga taong tumulong kasi nakikita nila kung saan napupunta yung tulong. Kung tumutulong sila tapos hindi nagagastos yung tulong, parang nasayang. Nasayang yung, ang dami-dami naghihintay ng tulong, nandyan na yung tulong, pero bakit hindi na ipapamahagi? Opo, para po sa ating mga kababayan, dahil sa nationwide po tayo, napapakinggan maging sa Visayas at Mindanao, base po sa report ng COA ay, ito yung 2013, yung Yolanda, ma'am, ay nasa 30% pa lang, halos 30% ang nai-release na pondo. Ayun yun. Ang tagal na ito. Sa akin, Ka-Eli, kailangan din yung kailangan ng paliwanag ng mga nag-handle niyan. Naalala ko, Ka-Eli, dati may isang opisinang tinayo
may isang opisinang tinayo para mag-handle ng lahat na Yolanda rehabilitation. Siguro kailangan ipahayag kung ano yung problema. Pareho din ng sa Marawi ngayon. Ano ba yung nakakabagal ng paggastos ng pera? Kasi nandyan yung nangangailangan, nandyan yung pera, pero bakit sobrang bagal? Nung HADSI ako Eli, maraming mga housing programs na dapat ilagay sa Samar Leyte, yung mga Tacloban areas. Nandyan na yung pera, nandyan yung programa, pero hindi pa nakakapag-umpisa dahil sa mga legal requirements. Isa sa mga legal requirement na to Eli, meron tayong requirement na bago masimulan nito, kailangan may title. May title na nasa pangalan na ng gobyerno para makaumpisa ng trabaho yung gobyerno. Nanapan namin ito Eli ng paraan. Yung isa din, napakalalaki ng mga projects, walang local contractors na nananalo. Magpapabidding ang mananalo, contractor na malaki galing dito sa Manila. Wala namang presensya doon, isa-subcontract ng ilang beses. Ang natitira doon sa gagawa talaga, napakaliit na lang na halaga dahil ilang beses nang na subcontract. Yung bago ako umalis sa HADSI Eli, yung nilalakad sana namin, ma-download na sa mga probinsyang may capacity yung pera para yung provincial government na yung magpagawa kasi napakabagal ng NHA. Na-download lang ito sa Palawan, pero sa ibang lugar hindi natuloy. Wala na tayong balita Eli kung ano yung mga problema kasi nakakasa naman ito dati. Kung naalala mo, nagbigay ng deadline si Pangulo sa pagbalik sa mga bahay. Merong nagpakita na nagbalik pero ang dami pang problema hanggang ngayon. Yung communities na tinutulungan ng mga private partners namin Eli, napakarami pang problema at hinahanapan nga namin ng tulong sa private na lang. Pero dito lumilito po, sabi po ng COA, na parang napakahigpit po ng requirements. Siguro pwedeng, akala ko ba, ang sabi mismo ng Pangulo, dapat hindi po pinahihirapan ng mga tao. Ito, mga biktima, totoo, na dapat huwag pong pahirapan. Pero ito Eli, ginawa na namin ito ng paraan. In fact, nagkaroon kami ng parang memorandum of understanding with COA, BIR. Nag-usap-usap kami kung paano mapapabilis. Kung hindi ko lang, Eli, alam ko na alala mo, parang meron kami mga requirements na from 27 steps, naging 9 steps na lang. At bago ako umalis, sinusubukan namin maging 4 steps na lang. Kasi para magawa yung isang proyekto, sobrang pahirap talagang kailangan daanan ng mga beneficiaries. Ito Eli, hindi na ako updated kung ano na yung nangyari, pero sinimulan na namin ito. At dapat sana kung ganun kaiksi na yung mga requirements, dapat sana sunod-sunod na yung pagpagawa ng mga proyekto. Apo. Okay, so pero siguro pinag-usapan po natin ang sa COA at sana parawagan po natin sa mga kinaukulang hensya na bilisan. Siguro kung sila po ang lumagay sa posisyon ng mga biktima, alam niyo ma'am, ang kinakatakot ko rito bilang isang commentator at kayo ma'am, bilang mataas na opisyal ng gobyerno, isang kalabit lang ho rito sa mga biktima na mga rebelde or na mga terorista. Sasama po ang mga yan Dahil sa pagkadesperado. Yes, opo. At lalo na sa Marawi, Eli, kasi vulnerable yung mga tao. Ito din yung dating diniscuss ko kay Secretary Lorenzana na sana kabahagi yung mga lokal sa pagpaplano para wala sila sa kadiliman. Ngayon kasi hindi nila alam kung ano nangyayari. Maraming haka-haka, pero hindi na nalalaman yung nangyayari. Kasi ang claim nila, hindi ko alam Eli kung totoo to, pero ito yung nirereklamo sa amin na hindi sila kasali. Hindi sila kasali sa pagplano, sa pagdesisyon. Ito Eli, sa Marawi naman, sa Casalanao del Sur, halos pareho yung mga officials. So hindi kailangan para mag-umpisa ulit sa zero. Kung ano sana yung iniwan doon, sana tuloy-tuloy na. Ngayon, tinitingnan ko naman yung mga report ng mga team namin on the ground. Yung provincial government, saka yung city government, marami na din namang tuloy-tuloy na programang ginagawa. Pero yung pinaka-simbolismo kasi Eli na may nangyayari, yung ground zero. Hanggang wala pa nangyayari sa ground zero, parang yung impression wala pa nangyayari talaga. Sana magandang pagkakataon, no? Si Ma'am Samira Gutok sana kasi siya number 1 siya doon. Opo. Okay, at dito ho sa COA, naku ma'am, congratulations dahil sa ang Office of the Vice President ay nakatanggap po ng highest
audit rating mula po sa COA. Paano nyo nagawa ito? Sobrang hirap niyan ka Eli, yung walang walang masamang comment yung COA. Parang ang hirap niyang ma-achieve. Pero dito kasi sa opisina ka Eli, kahit nung pag-umpisa pa lang namin, yun na yung aming tina-target. Kakaunting government agencies ang nararating yan kasi ang dami talagang complication sa gobyerno. Halimbawa, maraming mga private na mga negosyong ayaw mag-deal sa gobyerno kasi sobrang bagal magbayad ng gobyerno. Meron kaming nag-set up kami ng mga internal audit control dito sa loob mismo ka Eli. Para parang may layers yung parang maraming mga system, maraming mga proseso na in-audit yung aming ginagastos. Ako mismo ka Eli, naggagawa ako ng mga random checks. Yung mga gastos, parati ko kine-question, bakit ganito yung presyo nito, bakit ganyan yung presyo niyan. Pero pinaka-problema talaga ka Eli, hindi lang dito sa opisina, pero sa lahat na ahensya ng gobyerno. Kadalasan, mas mahal talaga yung presyo ng mga bagay, services, lahat sa gobyerno. Parating ang dahilan nila, dahil ang bagal ang bagal magbayad ng gobyerno. Yun yung parating kong kine-question hanggang ngayon. Yun yung parating kong kine-question na bakit hindi mapapabilis. Pero hindi siya napapabilis kasi parang may mga prosesong kailangan sundin. So parati kami naghahanap paano ba gawing mas efficient. So, buti naman ngayon, appreciate ng COA. Pero hindi pa din kami, kung naalala nyo ka, Eli, 2017, nagkaroon kami ISO certification. Gusto sabihin, at par, saka malinis yung aming mga proseso. Ngayon naman, etong COA audit, marami pa kami ka, Eli, tina-target na ito parang gawing kultura, hindi lang dito sa opisina, pero maging halimbawa din siya sa ibang mga government offices. Okay. Ma'am, sa huling topic natin, tungkol ho rito sa Smartmatic. Siguro maganda isa na rin natin yung ating guest dito. Kasi may protesta agad sa kanya. Maya, sama natin. Ito ka, Eli, marami nagpapahayag ng discontent. Yun sa akin lang ka, Eli, kahit yung team ng Ocho Diretso, meron din mga pagduda. Pero sa akin, parating sa akin, huwag tayong maging sweeping. Huwag natin sabihin na porket natalo yung mga kandidato natin, nandaya, pa-explainin muna natin. Kung acceptable sa atin yung explanation, di yun na yun. Pag hindi sa atin acceptable, di doon tayo magreklamo. Pero yung dalhin sa hinahon. Kasi kung naalala mo ka, Eli, ako biktima din ako noon. Anong nanalo ako nung 2016? 16, apo. Sinasabi nila na nanalo ako dahil sa pandaraya. Ako sigurado ako ka, Eli, walang pandaraya. Kaya sa akin ngayon, iba yung sitwasyon. Marami nagsasabi may pandaraya. Ang tanong ko, posible ba? Kaya tinatanong ko ka, Eli, yung mga nakakaintindi, posible ba na magkaroon ng dayaan sa isang automated elections? Kung ano yung mga kaduda-duda para sa atin, bigyan natin ng pagkakataon yung COMELEC magbigay ng pahayag. Pero wag pa dalos-dalos kasi hindi din makakatulong sa atin lahat. Kaya ito Kaeling, susunod nating bisita, napaka-espesyal. Yung susunod nating bisita napaka-espesyal kasi yung kwento niya talagang tunay na istorya ng pag-asa.